Hello, kumusta kayo amin? Ngayong araw na to ay bumisita kami sa probinsya ng Pangasinan upang i-celebrate ang aking kaarawan. At ito ang mga nangyari sa araw namin. Mula Nueva Vizcaya, bumiyahe kami ng 6 na oras patungo sa probinsya ng Pangasinan. Ang aming main destination, ang 100 Islands. Bata pa lamang ako nung nakikita ko na to sa mga libro, pero ngayon ko pa lamang siya mapupuntahan. Mula sa aming accommodation, naglakad kami ng mga 10 minutes papunta sa Lucap Wharf. Ito yung lugar kung saan isinasakay ang mga turista gamit ang bangka patungo sa mga isla. Namamangha talaga ako pag nakakita ako ng dagat kasi walang dagat sa amin. At ayan, pansamantala akong nagpakuha ng litrato. At dito nga, tinanong na kami ng tour guide kung sino mauuna sa bangka. Ang sagot ko naman, mauuna yung mga pangit, sabay hila sa tatay ko. Late na nung na-realize ko yung ginawa ko at napatawa na lang kami lahat. Hanggang sa naalala ko, hindi ko pala natanggal yung saksakan ng rice cooker. At ayan nga, sinasabihan na kami ni ate tour guide na mga hindi dapat at dapat gawin sa isla. At ayan ako, behave na behave. Mula nga sa Lucap Wharf, tumagal ang aming biyahe ng mga 30 minutes papunta sa mga isla. At bakas mo sa mukha ng aking mga kasama kung gaano sila ka-excited at kasaya. At after 30 minutes nga, nakarating na kami sa unang isla, ang Pilgrimage Island. Meron din po kami dyang museum, may coffee shop, may view deck kami. Meron din po kami dyang chapel. At pag-alis namin ng bangka, pansamantalang namangha ang aking bunsong kapatid. Ganito daw pala ang kulay ng dagat, kulay blue. At ayan naman si Charmy Lou na ang pormahan, animoy girlfriend ng AFAM. At sobrang dami rin palang mga turista dito lalo na kapag weekends. Karamihan, mga local tourists. At nag-sightseeing nga lang kami dito sa kanilang bonsai garden, sa kanilang chapel at sa kanilang gallery. Pagkatapos nga nun ay umakyat na kami sa kanilang view deck. At ganitong tanawin ang bumungad sa amin. Mula rito, tanaw na tanaw mo ang asul na dagat at ang iba't ibang isla ng 100 Islands. At syempre, hindi ko na rin pinalampas ang magpakuha ng litrato dito. Gawa ng paminsan-minsan lang tayo nakakapasyal sa buong taon. At yan naman ang nanay at tatay ko na nauna ng bumaba dahil masyado daw mainit. Nagpudot guys, nagpudot. Pagkatapos nga namin sa Pilgrimage Island ay lumipat na agad kami sa Children's Island. Dito pala kami magkakayaking at kumain ng pananghalian. At ayan, pansamantalang itinuro ni ate kung paano magsagwan. At pagkatapos nun, lumarga na kami agad. First time ko magkayaking noon sa probinsya ng Palawan. At mula noon, ito na talaga ang aking hinahanap-hanap na water activity. Sobrang nag-enjoy nga kami dyan lalo't yung mga kasama ko ay first time mag-kayaking. By the way, ang renta pala ng isang kayak ay 250 pesos per hour. At nagulat nga ako nung makita ko ang isang kabarkada ko na nandito rin. Naku, makatawa, akala mo lalamunin na ako ng buo. At sobrang ang napagod kami pagkatapos naming mag-kayaking at sakto namang naihanda na yung aming pananghalian. Meron dyang seafoods, karne, mga prutas, kanin at marami pang iba. At dahil nga sa pagod at gutom na rin kami lahat, nilantakan na namin yan agad. By the way guys, ang nagastos pala namin sa aming 100 Islands tour ay 13,000 pesos for 12 packs. Nakasali dyan yung island hopping at yung pagkain namin. At sa mga water activities naman, sa mismong mga isla nyo na ito babayaran. Depende kung anong water activity ang gusto nyong subukan. 3,000 pesos naman ang ibinayad namin para sa renta ng mga life vests at mga snorkeling masks. At 600 pesos para sa mesang pinagpatungan ng pagkain namin. At pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami agad sa pangatlong isla na aming pupuntahan, ang Marcos Island. At dito makikita ang Imelda Cave at dito ko first time maranasan ang mag-cliff jumping. At pagkatapos namin sa Marcos Island ay lumipat agad kami sa Quezon Island. At ito na ang huling isla na pupuntahan namin. At dito nga ay nakita ko ang aking kapatid at ang aking pamangkin na tilabay pagod na pagod na. Agad ko silang tinawag para sumakay sa tornado boat. Matagal ko nang gustong subukan nito at hindi ako nagkamali dahil sobrang enjoy niyan. By the way, 300 pesos per head pala ang bayad dyan for 15 minutes. Pagkatapos niyan ay bumalik na kami sa aming accommodation upang magpahinga at magpalipas ng gabi. At kinabukasan ay maaga kaming tumungo sa bayan naman ng Bolinao upang ituloy ang aming pamamasyal. At ang unang nga naming destinasyon dito ay ang Bolinao Lighthouse. Pero bago yan, ito kami nagbibilang ng mga barya dahil wala na talaga kaming pera. By the way, 40 pesos lang pala ang entrance fee dito at makakapasok ka na sa Lighthouse, Patar Beach at Bolinao Falls. By the way, ito palang itsura ng lighthouse sa malapitan at mula dito, tanaw na tanaw mo ang West Philippine Sea. Pansamantala nga kaming nagpicture-picture dyan at ilang saglit lang ay dumiretso na kami sa Patar Beach. Okay naman ang beach na to, maganda, malinis at talagang dinarayo. Hindi nga lang masyadong pino yung buhangin pero sobrang linaw naman ng tubig. At ayan, pansamantalang rumampa si Charmy Lou dahil balak niya daw sumali sa Miss Universe, Monkey Edition. At hindi na nga kami masyadong nagtagal dyan at dumiretso na kami agad sa huling destinasyon na pupuntahan namin dito sa probinsya ng Pangasinan, ang Bolinao Falls.
Falls 3A. Hindi rin pala kagandahan ang kalsada papunta sa falls na ito dahil ito ay rough road at maalikabok. Ganun pa man ay siguradong tanggal ang pagod mo pagdating mo sa talon. Malinis, malamig at kulay turquoise ang tubig nito. Malawak din pala ang basin nito kaya't malawak din ang inyong pwedeng pagliguan. Hindi na rin pala kami naligo dyan at tinignan na lang namin ang ganda ng paligid. At dyan na nga nagtatapos ang ating Pangasinan tour at maraming salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. Muli, ako si Gayem Ben na nag-iwan ng katagang. Huwag puro trabaho ang atupagin, paminsan-minsay mamasyal ka rin dahil naibabalik ang pera, ngunit ang oras ay hindi na.